Ang Estados Unidos, 50 estado, 2 karagatan at mga itinakdang hangganan. Pero paano kung hindi ito lubos na totoo? Paano kung ang mga hangganan ay hindi pa talaga tapos? Baka ang susunod na gustong lugar ng Washington ay hindi pa Amerikano. Bakit parang inaangkin na ng US ang Greenland kahit di pa kanila? Aminin na natin, matapos ang Venezuela, posible na ang lahat. Tingnan mo ang isla sa hiladang Atlantiko. Maliit ang populasyon, sagana sa yaman, at nagiging sentro ng depensa ng US laban sa misil at estratehiya sa Arctic. Ginagawa nitong makabagong halimbawa ang Greenland kung paano lumalawak ang Amerika ng di opisyal. Ang Greenland ay 3 beses na mas malaki kaysa Texas, pero mas konti ang tao kaysa sa maliit na bayan sa US. Nasa ilalim din ito ng pinakamaikling ruta ng misil sa pagitan ng Russia at Amerika. Simula Enero 2026, mananatili itong nagsasariling teritoryo sa kaharian ng Denmark. May sariling pamahalaan ito mula 2009, pero Denmark ang bahala sa ugnayang panlabas at depensa. Ang Greenland ay may Pituffik Space Base, ang pinakahilagang US military base. Sa loob ng mga dekada, naging higanteng tainga ang Pituffik, nakikinig sa ballistic missile na dumadaan sa pole at binabantayan ang hilagang fleet ng Russia. Isang dahilan kung bakit mahalaga ang Pituffik ay dahil hindi na malayo ang Arctic ngayon. Sa panahon ng mga missile, hindi na mahalaga ang distansya kagaya dati. Ang pinakamaikling ruta mula Russia papuntang hilagang Amerika ay hindi sa dagat kundi sa ibabaw ng pole. Kaya mahalaga ang Greenland, kahit noon, yelo at bato lang ito. Ito rin ang dahilan kaya ang base ay hindi lang natirang labi ng Cold War. Isa ito sa iilang lugar na mahalaga ang radar coverage, satellite tracking at early warning systems. Hindi kailangan ng US ang kinin ang Greenland, pero dapat tiyakin na hindi maabala ang access nila rito. Diyan natatapos ang usapan sa diplomasya at nagsisimula na ang tungkol sa pagiging permanente. Sa mga nakaraang taon, ibang issue ang tinutukan ng Amerika. Dahil sa climate change, natutunaw ang yelo. Umaabot ng 280 bilyong tonelada kada taon sa ilang pagkakataon. Habang umaatras ito, lumalantad ang mga dating imposibleng bagay gaya ng mas maikling rutang pandagat tulad ng Northwest Passage. Kapag nadadaan ang Arctic, ang unang bansang magkakaroon ng kontrol ay makakapagpadala ng barko ng mas mabilis at siya rin ang magtatakda kung sino ang maaantala, magbabayad ng mas mahal o mawawala sa ruta. At kapag naging totoo ng isang ruta, nagsisimulang magbago ang mundo sa paligid dito. Lumalawak ang mga daungan, umaangkop ang mga pamilihan ng insurance. Pinaplano ng mga kumpanya sa pagbabarko ang hinaharap ayon sa bagong schedule na binabago rin ang paraan ng kontrol, hindi na lang simpleng pantatanggol ng base. Pamamahala ito ng trapiko, pagpapatupad ng patakaran at pagtukoy kung sino ang may maaasahang akses. At kung akala mong puro tiyora lang, hindi ganoon. Ang may kontrol sa rutang ito ang nagdidikta kung sino ang unang yayaman, hindi lang nagpapagalaw ng barko. Hindi rin mahalaga ang Greenland dahil lang sa laki nito. Mahalaga ito dahil naglalaman ito ng mga uri ng mineral na hindi kayang gumana ng makabagong militar ng US kung wala nito. Tinatayang may humigit kumulang 1.5 milyong metriko tonelada ng rare earth elements ang Greenland. Ang mga materyales na gamit sa fighter jet, precision-guided na sandata, radar at satellite, iyan ang problema. Kung malimitahan ang access sa rare earths, babagal hindi lang ang consumer tech kundi pati produksyon ng depensa, enerhiya at industriya. Ang mga kailangan ng bansa sa matagalang krisis ang dahilan kung bakit hindi itinuturing na malayong teritoryo ang Greenland. Tinuturing itong Louisiana Purchase ng ika-21 siglo, hindi lang ito usapin ng impluensya, kundi kung sino ang maaring magtayo, mag-armas at magtagal. Mas pinalalala ng politika ng Greenland ang sitwasyon dahil may sarili itong gobyerno, mga partido at diskusyon sa kinabukasan nito bukod sa Denmark. May mga gusto ng mas malaking kalayaan at may iba namang mas nais ang katatagan at proteksyon mula Denmark. May ilan na gusto ang benepisyong pang-ekonomiya pero takot na maging sobrang umaasa ang bansa sa pera ng iba. Hindi lang ito tanong kung papayag ang Denmark, kundi kung kaya pa bang tumangin ng Greenland kapag tumindi ang estratehikong luhika. Ang makabagong pananakop ay nagsisimula sa mga kontrata, infrastruktura at pagdepende, hindi sa sundalo. Hanggang sa isang araw, hindi na lokal ang paggawa ng pinakamahalagang desisyon. Iyan ang tahimik na pagpapalawap. Pareho pa rin ang mga papeles pero iba na ang realidad. Ang hakbang para sa Greenland ay hindi lang real estate transaction, kundi mahalaga para sa kaligtasan. Malinaw ang mensahe sa Copenhagen, mayroon silang bagay na gusto ng Amerika. Pareho lang ang motibo ng Louisiana Purchase pero ngayon mas maraming satellite at mas malamig. Mabilis ang reaksyon.
Tinawag ito ng Denmark na malaking paglabag sa tiwala at muling sinusuri ng mga leader ng Europa ang epekto nito sa pagkakaisa ng NATO. Sa Washington naman, simple lang ang pananaw nila. Sobrang taas ng estratehikong halaga nito at mas mataas pa ang magiging gastos kung ititigil ito. Handa bang isakripisyo ng US ang pagkakaibigan sa NATO para sa isang malayong isla sa Arctic Circle? Paano nga ba ito nangyari? Para maintindihan ito, tingnan ang bilis ng paglago ng Amerika. Hindi ito lumawak dahil alam nito ang binibili nito. Lumawak ito dahil takot kung sino ang unang bibili. Sa simula, hindi pa superpower ang US. Makitid lang ang teritoryong ito sa tabi ng Atlantic at naniniwala ang mga namumuno rito sa isang simpleng bagay. Kapag may bakanteng lugar, karibal na imperyo ang madalas umukupa nito. Kaya binili ng US ang Louisiana noong 1803 at Alaska noong 1867. Ang bagay na akala'y walang silbi ay naging mahalaga sa gamit, yaman, lokasyon at depensibong linya sa karagatan. Karaniwan, hindi napapansin ng marami na ang pagpapalawak ng Amerika ay bihirang nagsimula bilang pananakop. Madalas, ito ay nagsisimula sa seguridad. Magsisisimula sa pagdadahilan, susundan ng pagkuha ng akses, pagtatayo ng permanenteng infrastruktura at magiging normal na ito. Sa huli lang sumusunod ang legal na estado, kadalasan pa nga ay makalipas ang dekada. Una munang lumalawak ang bansa sa gawa bago ang papeles. Dahil dito, hindi kinakailangan magsimula sa dramatikong aneksasyon ng lugar tulad ng Greenland. Magsisisimula ito sa tamang hakbang, mas access, mas pamumuhunan at pinalawak na seguridad. At kapag naging normal na yon, ang huling hakbang ay hindi na parang pananakop, parang formalidad na lang ito. At yan ang panganib. Hindi agad-agad nagbabago ang mapa, tahimik itong nagbabago. Noong mga taong 1,800, ginamit ng US ang Monroe Doctrine para balaan ang Europa na huwag makialam. Sa 2026, di na palaging kailangan ang formal na pahayag sa makabagong bersyon. Gamit nito ang pera, akses sa militar, at presyon laban sa karibal. Kung di pa lalawakin ng US ang kontrol, may ibang gagawa nito. Pero tuwing lumalawak ang US, may kailangang piliin. Dadalin mo ba ang mga tao gaya ng sa 50 estado? O ituturing mo silang parang nagsasariling Puerto Rico o Guam? Para sa mga militar, ang Caribbean ay pintuan ng kanlurang hemispero. At kung titingnan mo ang mapa kung sino talaga ang may hawak ng mga susi, mukhang lohikal na susunod ang Arctic kaysa isang ganap na sorpresa. Sa kakaibang tadhana, tuwing nais palawakin ng US ang hangganang pandagat nito, nauuwi sa pagbabayad sa Denmark. Bago ang planong 2026 sa Greenland, bumili muna ang US noong 1,700 at 17 ng US Virgin Islands, St. Thomas, St. John at St. Croix na may kabuuang 133 milyang parisukat. Noong panahong iyon, hindi naman gusto ng US ang mga isla dahil kailangan nito ng mas maraming dalampasigan. Gusto nila ito dahil nagaganap ang unang digmaang pandigdig. Tinuturing ng Alemanya ang Caribbean na paradahan ng U-boat. Nag-alok ang US sa Denmark ng $25 milyong sa ginto, nakatumbas na yon ng higit $700 milyong para sa 3 isla. Hindi mo sinasakop ang lugar para pamahalaan ang paaralan o ayusin ang kalsada, kundi para ikaw lang ang may kontrol doon. Pero kung ganoon kagaling ang US sa pagsakop ng lupa, bakit tumigil sila sa 50 estado? Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, napantanto ng Washington na magastos ang pisikal na hangganan kaya naging bihasa ang US sa di nakikitang hangganan. Ito ay kontrol na walang pananagutan gamit ang dolyar, militar at seguridad para pamahalaan ang Puerto Rico at Caribbean nang hindi nagdaragdag ng bituin sa watawat. Halimbawa ang Puerto Rico, nagbabayad sila ng buwis, gumagamit ng dolyar, nagpapadala ng sundalo sa digmaan pero hindi makaboto sa pangulong namumuno sa kanila. Ganito ang perpektong pagpapalawak. Nakukuha mo ang seguridad at lupa na kailangan mo. Nakukuha mo ang mga mahalagang lokasyon para sa mga base ng hukbong dagat at nakukuha mo rin ang kalakalan. Pero ang mas mahalaga, hindi mo na kailangang harapin ang magulong bahagi ng demokrasya. At ganito, tinitingnan ng US ang hinaharap. Kahit sa Bahamas, Turks at Caicos o kahit sa ilang bahagi ng Hispaniola, hindi na kailangan ng US na magtayo ng watawat para sakupin. Tiyakin lang na nananatili ang mga lugar na ito sa impluwensya ng Washington. Tingnan mula sa mas malayo at makikita mo ang tinatawag ng Navy na makikitid na bahagi ng dagat. Ang Windward Passage sa pagitan ng Cuba at Haiti ay may lapad na humigit kumulang 50 milya sa pinakamakitid na bahagi nito. Ang Mona Passage sa pagitan ng Dominican Republic at Puerto Rico ay 60 milya ang lapad.
Kung kontrolado ito ng US, hawak din nila ang pangunahing daanan sa kanlurang hemispero kasama ang bawat bariles ng langis mula sa Gulpo ng Amerika o dating Gulpo ng Mexico. Ang mga barkong pangkargamento na nagmumula sa Europa at pumapasok sa mga bansa sa Amerika, malaking bahagi nito ay kailangang dumaan sa parehong mga daanan. At kapag nakita mo yon, maiintindihan mo kung bakit laging iba ang pagtrato sa Caribbean. Hindi ito simpleng impluensya, ito ay kontrol sa lohistika. Kung sino man ang may kontrol sa mga daanang ito, siya ang makakapagbisisyon kung ano ang malayang makakadaan at kung ano ang maaantala, masusuri, maililihis ng ruta o mapapatawan ng mataas na presyo. Apektado nito ang enerhiya, kalakalan at kilos militar. Ito ang nagtatakda kung gaano kabilis makakatawid ng karagatan ang mga dagdag na puwersa, kung gaano kabilis makakatugon ang mga barko sa isang krisis malapit sa gitnang Amerika o sa pinakatuktok ng Timog Amerika. Ang Caribbean ay hindi lang lugar ng pagpapakita ng kapangyarihan ng US, dito rin ito kinokontrol ang patakaran ng paggalaw. Sa makabagong mundo, naapektuhan din ang malalayong lugar dahil ang pandaigdigang kalakalan ay umaasa hindi lang sa karagatan, kundi pati sa mga inaasang masisikip na daanan. Kapag may masikip na daanan na nagkaaberya, tumataas ang gastos ng lahat ng kasunod. Kaya mahalaga ang Caribbean dahil kinokontrol nito ang mga daanang nag-uugnay sa ekonomiya ng Amerika sa mundo. 200 taon nang sinisikap ng US gawing saradong dagat ang Caribbean, ngunit nababago na ngayon ang paraan ng kanilang kontrol dito. Hindi na lang ito tungkol sa pagde-deploy ng Marines para sa pansamantalang okupasyon gaya ng sa Haiti noong 1915 hanggang 1934. Ngayon, tumutukoy ito sa mga sistema, himpapawid, daanan ng barko, Coast Guard Patrol, kasunduan sa customs at pinansyal na network. Dumadaan ang Caribbean sa infrastruktura ng Amerika kahit magbago pa ng watawat. Dito, nagiging totoo ang di nakikitang hangganan. Kapag humina ang pamahalaan sa Caribbean, hindi lang lokal na kaguluhan ang dulot nito, kundi naapektuhan din agad ang impluwensya ng Amerika. Kailangan nito agad ng pera, gasolina, pagkain at lehitimasyon na karamihan ay dumadaan sa mga sistemang kontrolado ng US. Makikita mo ito sa totoong buhay. Isang bagyo ang sumira sa mga pantalan at kuryente, kaya hindi lang basta nagtatayo muli ang bansa, nagmamadali rin itong maghanap ng diesel, emergency financing at tulong mula sa US-led disaster relief para patuloy na gumana. Dumating ang krisis sa utang. Huminto ang pag-aangkat kaya nakikipagnegosasyon ngayon ang gobyerno ukol sa pantitipid at access dahil sa panlabas na pressure. Halimbawa, nagkaroon ng marahas na political breakdown. Hindi na kailangan ng pagsalakay ng Washington. Kayang i-freeze ang tulong, kontrolin ang seguridad at impluwensyahan ang resulta kahit malayo. Ganito ang makabagong imperyo, hindi na kailangan ng okupasyon. Maaring idirekta ng US ang mga kaganapan habang nananatiling malaya sa papel ang rehiyon. Kaya ang Caribbean ay estruktural na bahagi, hindi lang basta malapit. Hindi lang sa loob ang kaguluhan dito, tumataas ang gastos sa pagpapadala, lumalala ang presyon sa hangganan at nanganganib ang kahandaan ng militar sa reyon. Yan ang punto. Hindi kailangang sakupin ng US ang Caribbean, basta sumusunod ito sa patakaran ng Amerika. Dito kinokontrol ng US ang pagpasok sa hemispero. Pero may isang lugar na nag-uugnay sa hemispero sa buong sistema ng pagpapadala ng planeta. Isang lokasyon na hindi lang mahalaga para sa Washington, mahalaga ito sa bawat pangunahing ekonomiya sa mundo, Panama. Noong 1903, bahagi pa ito ng Colombia, gusto ng US ng isang kanal. Tumanggi ang Colombia kaya nagpadala ang Washington ng barkong pandigma para suportahan ang pag-aalsa at agad lumitaw ang bagong bansa. Ano ang kapalit ng kalayaang iyon? Isang lupain na 10 milya ang lapad na kontrolado ng US na parang ito ay isang malayang bansa hanggang 1,900 siyam. Kaya bakit ito mahalaga ngayon? Kahit na ibinalik na ng US ang kanal sa Panama, hindi nawala ang pagnanasa rito. Kamakailan dumami ang usapan tungkol sa muling pagsiguro sa kanal. Bakit kaya? Dahil mga 5 hanggang 6% ng lahat ng pandigdigang kalakalan sa dagat ay dumadaan sa mga lock na ito, kabilang na ang 40% ng container traffic ng US. Habang namumuhunan ang Tsina sa ibang bansa sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, maingat na binabantayan ng US ang Panama bilang posibleng mahinang bahagi ng hindi kinakailangang sakupin ito. Dapat lang gawing malinaw na kung malalagay sa panganibang neutralidad ng kanal o tataas ang bayarin para sa mga American tanker, may karapatan pa rin ng militar ng US na makialam. Ang pagpapalawak nito ay nangyayari sa malilit na detalye maliban sa isang lugar, Venezuela. Walang ibang bansa sa rehiyon ang nagsasama ng lapit, enerhiya, halaga at politikal na kaguluhan tulad nito. Hindi lang ito issue ng palabas na pulisya, kundi estratehikong problema na katabi ng sakop ng kontrol ng US. Bakit palaging lumilitaw ang Venezuela sa bawat plano ng US?
Para masagot yan, dapat alamin kung bakit minsan humihinto ang US bago tuluyang sakupin ang bansa. At kung bakit, sa kaso ng Venezuela, maaring tuluyang magbago ang mga patakaran sa mapa. Noong unang bahagi ng Enero, 2026 inilunsad ng US ang Operasyon Ganap na Paninindigan na may layuning dakipin si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Nagtagumpay ito, winasak ang pamumuno ng rehimen at nagawa lahat na hindi inaangkin ang teritoryo. Pero tingnan ang sumunod na nangyari. Sa loob ng 72 oras matapos ang pag-atake, sinabi ng US Department of Energy na mga kumpanya ng langis ng Amerika ang mag-aayos ng bumagsak na infrastruktura ng langis ng Venezuela. Ayon sa White House, 30 hanggang 50 milyong bariles ng langis ng Venezuela ang hawak na ngayon ng mga account ng US. Ibig sabihin, hawak na nila ang pinakamalaking supply ng langis sa mundo. 303 bilyong bariles ng mabigat na krudo na talagang ginawa ang mga pabrika ng langis sa US Gulf Coast para iproseso. Dito, hindi na nagmumukhang pananakop ang modernong pagpapalawak at nagiging parang accounting na lang. Hindi rin ibig sabihin nito na magiging matatag agad ang Venezuela. Ibig sabihin, mas madaling pamahalaan ng Venezuela at magkaiba ang dalawang bagay na yon. Kasi kapag bumagsak na ang isang rehimen, hindi na tsorya ang susunod na laban. Praktikal na ito. Sino ang may kontrol sa mga infrastruktura? Sino ang may hawak sa mga export? Sino ang namamahala sa seguridad? At sino ang babayaran? Hindi agad babalik ang produksyon ng langis kahit gusto ng Washington. Babalik lang ito kapag ayos na ang pipeline, gumagana ang refinery, pumapasok ang manggagawa at tumigil ang may baril. Kaya nagiging pangmatagalang proyekto ng pamamahala ang ganitong operasyon kahit hindi ito aminin ng US. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi pareho ang Venezuela at Greenland tungkol sa pagkuha ng produkto ang Venezuela nang hindi minamana ang isang bansa. Ang Greenland ay may natatanging heograpiya na hindi makukuha sa iba. Sa pag-unawa dito, mas nakikita ang mas malaking pattern. Kinukuha ng US ang teritoryo kung kailangan nila ng permanenteng pwesto at kontrol lang kapag yaman ang kailangan. Kaya parang mas malaki pa ang kwentong ito kaysa sa isang krisis lang. Bakit nga ba paulit-ulit itong nangyayari? Kapag nasa isang bansa ang eksaktong kailangan ng isang superpower, hindi na opsyonal ang relasyon. Sa kalaunan, nadadala sila ng estratehiya sa iisang orbit. Dahil sa pagtatayo ng China ng pantalan sa Caribbean at paglalagay ng mga tagapayo ng Rusya sa Caracas, nagbago ang isip ng Washington. Ang taas ng presyo ng enerhiya at impluensya ng China sa rehiyon ay nangangahulugang kailangan magpakita ng presensya ang US, kung hindi, may iba na gagawa nito. Ang US ay lumago mula sa 13 kolonya hanggang sa maging isang napakalaking bansa. Ngayon, sinusubukan nitong gawing pribadong lawa ang Caribbean at gawing kontroladong oil field ang Venezuela. At ngayon, pinapanood natin itong tinitingnan ang Arctic bilang susunod nitong estado. Kung handang baguhin ng US ang mapa sa Hilaga at Timog, saan ito titigil? May iba pang mga puwang sa mapa. May iba pang lugar nagbabangga ng interes ng US at banyagang hangganan. Hilaga ba o Timog ang tinutukoy? O mas malayo pa ba ang tinitingnan ng US? Mga isla sa Pasipiko na pinapalakas ng mga karibal. Hindi kailangan ng US sakupin ang mga isla dahil sa Pasipiko, hindi nangangahulugan ng kontrol ang pagtayo ng watawat sa baybayin. Sa halip, ito ay mga papeles na nagbabawal sa iba. Isang paliparan para lang sa isang bansa. Isang radar site na nagmamasid sa abot tanaw. Isang kasunduan nagpapaintulot sa Washington na magdesisyon kung sino ang pwedeng magdala ng puwersa sa reyon. Ang Palau, Micronesia at Kapuluang Marshall ay tatlong malalayang bansa na nagsisilbing estratehikong hadlang sa China para makakuha ng pwesto sa mga isla mula Hawaii hanggang Pilipinas. Noong 2023 inangkin ng US ang karagdagang 386,000 milyang parisukat ng sahig ng karagatan, doble sa laki ng California, sa Arctic, Dagat Bering at Pasipiko. Nagbibigay ito ng soberanong karapatan sa mga mineral sa ilalim ng dagat gaya ng kobalto at nikel na mahalaga sa susunod na siglo ng teknolohiya. Hindi kailangan ng populasyon o watawat, ilang guhit lang sa mapa. Pati ang Canada ay target din. Taglay nito ang tubig, kahoy at mga mineral na kakailanganin sa susunod na siglo. At ang depensa nito ay malalim ng konektado sa Estados Unidos. Kaya kapag humigpit ang pandaigdigang kakulangan, ang ideya ng Unyon ng Hilagang Amerika ay hindi na parang biro, kundi parang contingency plan na. Hindi ito magmumukang pananakop, magmumuka itong pagpapalawak ng kasunduan. Dapat malinaw na ngayon ang pattern. Lumalago ang Estados Unidos hindi lang dahil sa kasakiman, kundi dahil ito lang ang superpower sa mundo. Dito pumapasok ang tanong na bumabagabag sa mga eksperto.
Ano ang pumipigil sa US na sakupin ang kalahati ng mundo gayong mayroon itong militar at pandaigdigang pera? Bakit hindi paasul ang mapa mula North Pole hanggang sa dulo ng Timog Amerika? Dahil ito ay magastos. Tuwing magdadagdag ka ng bituin sa watawat, hindi lang lupa ang nadaragdag, kundi pati permanenteng gastusin. Infrastruktura, seguridad, sistemang panlipunan, at milyon-milyong bagong botante na pwedeng hindi sumang-ayon sa'yo, natutunan ito ng US matapos ang mga taong 1,800. Mahal kumuha ng teritoryo, pero mas mahirap ito panatilihin. Ngayon, pati pananalapi apektado na, hindi lang protesta o paglaban ang parusa. Dahil maaari ring matalo ang US, nalulunod ito sa utang, umaasa sa mga merkado at tiwala para mapanatiling gumagana ang sistema. Maraming bansang posibleng maapektuhan sa pagkuha ng lupa ang may hawak ng US Treasury bonds na maaring gamitin laban sa Amerika kung magkaroon ng pagganting pang-ekonomiya. Nakakalimutan ng mga tao yan kapag pinag-uusapan ang pagpapalawak na parang ika-19 na siglo pa rin. Bawat kilos ay may mga kahihinatnan na dumadaan sa mga alyansa, pera at mga pamilihan, kaya iba na ang itsura ng makabagong kapangyarihan. Bakit mo pa kailangang kunin ang lupa kung kaya mo namang kontrolin ang pag-access? Bakit mo pa kailangang sakupin ng isang bansa kung kaya mo namang kontrolin ng pera nito, ang mga ugat at mga sistema? Iyan ang katotohanan tungkol sa laki ng Estados Unidos. Nakatuon ang mga tao sa mga hangganan, pero ang US ay kasing laki na ng kaya nitong tustusan. Hindi nga lang sa mapang nakasanayan mo. Pero ang tanong, may makakatakas ba talaga sa hawak ng Amerika kapag kumapit na ito? Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo muli sa susunod sa Mapa.